We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Bukidnon Provincial Health Office na alarma karong kapin 5,000 ang kaso sa dengue sa probinsya. KOJC gimakak nga gisuhulan ng NBI 11 atol sa pagsilbi og warrant of arrest kang Pastor Apollo Kibuloy. Contingent sa indak-indak ug pamulak sa Kadayawan 2024 andam na. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Giimbestiga na sa National Bureau of Investigation Region 11 ang pagpusil patay sa kapulisan sa gikaingon nga responder ato sa pagpanunggab sa Davao City kung asa napatay sab sa kapulisan ang sospek sa krimen. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Nagpaigay na sab og investigasyon ang National Bureau of Investigation Region 11 sa pagpusil patay sa usa ka giingong responder atol sa pagpanunggab sa Tagum City niadtong August 9 kung asa duha ka babae ang namatay nga gitunggab sa suspect nga gwardya. Kinsa patay sab human gipusil sa responding police. Atol sa insidente, gipusil sab sa kapulisan ang usa ka lalaki nga gikaingong responde lang unta. Dead on arrival kini sa ospital. The instruction was not coming from the family, but City Prosecutor's Office of Tagum was the one who requested the National Bureau of Investigation to come in with the investigation. Sumala sa NBI, posibleng kasuhan ang pulis nga namusil sa responder kung mapamatud-an nga duna kini kalapasan, gituyo man ang pagpamusil o dili. Lakip usab sa ilang giimbestigahan ang pagpamusil sa mga pulis sa suspect nga gwardya. Kinsa duna kinibit-bit nga kutsilyo dihang giingong midasmag sa kapulisan. Samtang, andam sab nga makikoordinar ang Regional Internal Affairs Service 11 sa investigasyon sa NBI. Kung sa tingin namin na kung may mga ebidensyang nagtuturo na binaral talaga nila intently under the law, with motive intention na patayin, of course they will face a case for murder. However, kung wala naman tayong ebidensya at hindi naman sinadya, this is purely an accidental one, they will also be facing a reckless imprudence resulting to homicide. Ginahulat na lang sa NBI ang resulta sa medico-legal. Human gipilawom na sa autopsy examination ang lawas sa gikaingong responder. Maganda rin yan kasi at least kung ano man yung magiging result nila, magkakaroon naman kami ng ng coordination sa kanila. Kauban si Mel Cominares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Pipila ka backyard hog racers sa El Salvador City, Misamis Oriental ang nabalaka sa subling pagsaka sa mga kaso sa African Swine Fever sa Misamis Oriental. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gikabalakan karon ni Linjin Buna, usa ka backyard hog racer sa barangay Bulisong, El Salvador City sa Misamis Oriental, dihang namatikdan ang subling pagsaka sa kaso sa African Swine Fever o ASF sa probinsya. Sumala niya nga nahimong biktima kuno sa makamatayang sakit nga ASF ang iyang tulo ka mga baboy ni adtong milabayng tuig dihang naigo ang ilang barangay. Mura bigini among gi kalingawan nga panginabuhi pod sideline. Nga karon mo nakasumi ka balaka pa ingon nga nibalik na pod ang sakit. Sa kasamtangan, adunay duha ka mga baboy si Linjin. Kinsa ang usa niini buntis pagyod. In case manggaling sir nga tabla gyud ang kuan kanang hanyo lang na mga basin pwede og ang kapital lang ang mabalik or bahala og kuan basta manalay mabalik bitaw gid siya sir sa among mga nagasto nga ginagmay. Hinuon pagpasabot sa Provincial Veterinary Office sa Misamis Oriental nga anaa pa sa isting bahin sa probinsya ang mga bag-ong kaso sa ASF
Partikular na sa munisipyo sa Lagunglong, din miabot na sa 12 ka baboy ang gipailawom sa kaling. Apan nag-abiso gihapon sila nga dili magkumpiyansa o kinahanglang batunan ang biosecurity sa mga kulungan ug baboy aron dili malutsan sa ASF. Nakatangkal, dili bisag kinsay makasulod. Unya kaning yung mga komprador ang isa sa atong gitan-aw nga makatakot-takot kay bisag asa sila nga farm nga makasulod. Nagpadayon karon ang monitoring ug blood sampling sa Provincial Veterinary Office sa Misamis Oriental aron mapugngan ang pagkuyanap sa maong sakit sa baboy. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Andam na sa ilang pagpasundayag ang contingent sa Indak-Indak sa Kadayawan subay sa pagsaulog sa 39th Kadayawan Festival sa Davao City. Gani nagsugunog abot sa Davao City ang contingent sa open category. Atong sayron ang mga pagpangandam, pinaagi ni Argel Relator live sa San Pedro Square kung asay paygayn ang aktibidad. Argel. Sara, 8 ka contingents sa open category ug 7 contingents sa Davao City School-based category ang magpabibo sa kadalanan sa pagpasundayag sa ilang performances sa Indak-Indak sa Kadayawan karong adlang Domingo. 100 dancers, 20 musicians, og 30 propsmen, lakip mga dagkong props gikan sa grupong Kabilin Mindanao nga gikan pa sa probinsya sa Davao Occidental ang naabot na sa Davao City. Usa sila sa 8 ka contingents sa Indak-Indak sa Kadayawan 2024 open category. Blaan folklore ang ilang ipasundayag. Amo pong ikalipay sir nga ang among pag-participate diri sa Kadayawan nga unta mabulukon, unta makaluyan para magpabilin nga ang mga gwapo nga mga memories during karon na Kadayawan sir. Lakip sa atangan sa open category ang Banayan Performing Arts kanato ini gikan sa Banay-Banay, Davao Oriental. Sayaw Juan Performing Arts Ensemble gikan sa Mako, Davao de Oro. Ramon Magsaysay Central Elementary School Maganyaw Artist Ensemble gikan Davao del Sur. Binhi Children's Theater and Dance Ensemble of ASCB gikan sa Bislig, Surigao del Sur. James L. Chongbian National Trade School Performing Arts Guild gikan Kiambas, Sarangani Province. City of Mati National High School Balangay City High Performing Arts gikan sa Mati City, Davao Oriental ug ang Caraga Mandaya Performing Arts Ensemble gikan Davao Oriental. Nagapolish lang sab sa ilang performance ang usa sa mga contingent sa Davao City School-based category nga Elpidio Quirino Elementary School Music and Performing Arts. Todo na ang ilang pagpangandam, sanglit 18 ka adlaw lang matud pa ang ilang practice. Bagobo Tagabawa inspired ang ilang ipasundayag. Na-encourage yun nga mo join tungod kay ang among mga estudyante is willing yun kayo sila na makaparticipar ng ining event. Tungod kay first time nila ug excited po sila karong umabot Indak-Indak. Atangan sab sa maong kategorya ang contingents gikan sa Don Enrique Bustamante National High School, Davao City National High School, Catalunan Pequeño National High School, Daniel R. Aguinaldo National High School, Lacson Integrated School ug Lapu-Lapu Elementary School. Atangi ang ilang performances ug ang nindot nga floats alang sa pamulak ug Indak-Indak sa Kadayawan sa 39th Kadayawan, the GMA Regional TV 1 Mindanao special coverage via live stream karong August 18 Domingo gikan alas 9 hangtod alas 11 sa buntag. Makita kini sa www.gmaregionaltv.com ug social media channels sa GMA Regional TV ug GMA RTV News. Sara, nagsugod na gyud pagdagsa ang mga tao dinhi sa San Pedro Square nga andam na gayud makiglabyog-labyog o makigkiay-kiay alang sa pagayon ni Concerto Dabawenyo alas 7 karong gabi hangtod na sa launa sa kadlawon. Happy Kadayawan Festival sa mga kapusong Dabawenyo. Sara. Yes, Happy Kadayawan Festival sa atong mga kapusong Dabawenyo. Daghang salamat, Argel Relator. Ito ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Pahinumdum mga kapuso nga siguruhong magpalayo sa mga linya sa kuryente sanglit sa Davao City. Usa ka 21 anyos nga lalaki ang patay human na kuryentehan dihang namintura ug atok.
Giling gisaka sa rescuers ang atop ni balay sa Yellow Bell Street sa Barangay Mintal, Davao City aron respondihan ang usa ka 21 anyos nga lalaking nakuryentihan matud pa alas 10:30 kaganina buntag. Sa inisyal nga investigasyon sa Tugbok Police, namintura matud pa sa atop sa balay sa mga lugar ang biktima dihang nakuryentihan sa live wire sa kuryente nga naasab duol sa atop. Wala na matud pa kini kinabuhi dihang nakuha sa rescuers ang lawas gikan sa taas. Gilayon kining gidala sa ospital apan wala na gayud kini natabang ug namatay. Padayon pang ginaimbestigahan sa kapulisan ang maong hitabo. Usa ka pang pasahirong bus ang mibangga sa usa ka nakaparadang wing van sa Labangan, Zamboanga del Sur. Konduktor sa bus naangol. Maayong pagkaguba sa likod nga bahay niining wing van human kini nabanggaan sa usa ka pang pasahirong bus sa Barangay Lantian, Labangan, Zamboanga del Sur, Huwebes sa buntag. Sa investigasyon, gikan sa Cagayan de Oro City among bus, sakay ang duha ka pasahero, usa ka konduktor ug ang mismong driver nga padulong unta sa Pagadian City. Pag-abot sa lugar sa hitabuan, nakapiyong matud pa ang driver tungod nasulawan kini ug didto na nahitabo ang aksidente. Sa kakusog sa impact, nakahiagom og minor injuries ang konduktor, kinsa gidala sa ospital ug gileyong nakagawas ra. Luwas sab ang driver ug ang duha ka pasahero. Samtang nakaangkon og kadaot ang atubangan nga bahin sa bus. Sa karon, ginapangita pa sa kapulisan ang tag-iya sa mong wing van tungod dugay-dugay na sab kuno kining nakaparada daplin sa dalan. Samdan ang usa ka 26 anyos nga lalaki sa Cagayan de Oro City human nga gitabangan og dunggab sa tulo ka mga lalaki atol sa ilang pagtambong sa lamay. Samdan og daling gidala sa ospital ang 26 anyos nga biktimang taga-Barangay Agusan sa Cagayan de Oro City human nga gitabangan og dunggab sa tulo ka mga lalaki sa Upper Zone 5 sa Barangay Bugo sa syudad. Sigon sa Puerto Police Station, nahitabo ang krimen pasado alas 3 sa kadlawon adlang Huwebes kung asa igo lang mitambong og lamay ang biktima. Nasayran nga nakalalis niini ang tulo ka mga sospek nga may resulta sa krimen. Samad sa liog, naong ug parte sa kalawasan ang naiaguman sa biktima. Parayon ang hot pursuit operation nga sa kapulisan batok sa mga sospek nga nagtago-tago pa. Kasong frustrated homicide ang ipasaka batok kanila. Nagkadayang barangay sa Cagayan de Oro City nagtigi sa fiesta sa baryo subay sa nagpadayong kasaulugan sa Higalaay Festival 2024. Mga larong Pinoy, bibong gidula sa mga partisipante. Ano ang report? Anda mo sokol, anda mo kanta, anda mo singay, ha! Sayo sa buntag, adlong Biyernes, kisugdan sa bibong cheering competition ang fiesta sa baryo gikan sa mga nagkadayang representante sa 80 ka barangay sa Cagayan de Oro City. Usa kini sa mga core event sa tinuig nga Higalaay Festival sa syudad. Kitang-kita ang bibong mga paandar sa mga partisipante aron marepresenta ang ilang mga tag-sa-tagsang barangay. Human sa mong cheering competition, gisugdan gilayon ang pagdula sa mga larong Pinoy nga mo'y highlight sa fiesta sa baryo. Nagkadayan dula ang gipartisiparan sa matag barangay sama sa palo sebo o ang paglumba og saka sa kawayan, patintero, dodgeball, tug of war o synchronized walk. Sigo ni Mayor Rolando Clarex, kini ang ikaduwang tuig nga nalakip na ang laro ng lahi sa mga aktibidad sa Higalaay Festival. Usa kini ka pamaagi nga magkahiusa ta og panag-uban atong buhaton. Sa bisag unsa nga pamaagi nga asa ta maghiusa magtinabangay og makahatag og kalipay og agi usab og pasidungog pahalipay dugang kalingawan sa atong kapistahan. Usa ang Barangay Carmen sa labing aktibo nga may partisipar sa mga aktibidad nga giandam sa fiesta sa baryo. Kagon mas maayo magupog kagon kay at least ma-introduce sa bag-o nga mga tubo, labi na mga bag-o nga mga batanon, no? Relive, no? Reborn ang atuagin sa hiling atin ba. Human ang mga padula, ang mga mananaog ang makadawat og cash prizes gikan sa LGU. Dili-dililhon ang ganti, kay tanan daog man sila. Ang importante sa ilang unang personal, malipayon sila. Tungod po sa ilang kaugalingon nga malipayon sila, naghatag sila o kalipay sa ilang isig katao. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.
Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sobra 5,000 ka mga kaso sa dengue natala sa probinsya sa Bukidnon. Publiko giaghat nga batasanon ang 5S kontra dengue aron malikay sa mong sakit. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Naguna karon ang syudad sa Malaybalay City, Bukidnon sa adunay pinakataas nga kaso sa dengue sa probinsya. Sukad Enero hangtod Agosto, adunay natala nga 926 ka mga kaso sa dengue ang syudad. Diin duha na ang namatay. Gisundan kini sa Valencia City nga adunay 508 ka mga kaso ug duha sab ang patay. Ikatulo ang munisipyo sa Pangantukan diin usa ang patay. Tungod niini, nagpaygayon og fogging operation ang Malaybalay City LGU sa mga lugar kung asa natala ang mga kaso sa dengue. Nanghatag sab ang Provincial Health Office sa Bukidnon og mga treated nga mosquito nets aron magamit sa mga eskwelahan isip panagang sa mga lamok. Hindi ka mag-clean up niya, mag-fogging mo, ragyapon balik, ragyapon ng lamok. Hindi mo makasulod ang aso sa tubig. So clean up kita. Sa kinatibukan, ana kuno sa 5,099 ang mga kaso sa dengue nga natala sa tibuok probinsya. Mas taas kung itandi sa kapin 4,000 ka mga kaso sa milabay tuig sa susamang period. Ana nasab sa 17 ang kinatibuk ang namatay sa dengue sa probinsya. Hinoon dili pa kuno makonsiderang outbreak ang dengue cases sa probinsya. Wala pa sab kuno naisgutan ang pagdeklara og state of emergency. Abiso nila sa publiko nga gilayong magpakonsulta sa doktor kung adunay mabantayang sintomas sa dengue aron mabantayan ug mahatagan sa saktong tambal. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Ipahigayon na unya ang Coronation Night sa Hiyas sa Kadayawan 2024 nga kabahin gihapon sa major activities sa 39th Kadayawan Festival sa Davao City. Atong sayron ang detalye nini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, walay Davao City ug dili nato isaulog ang Kadayawan kung wala ang atong 11 ka mga tribo. Mao nang karong adlaw ay paygayon ang Coronation Night sa Hiyas sa Kadayawan 2024, usa sa mga highlight event. Dinhi ilang ipasigarbo ipakita sa matag tribo ang nagkadaiyang kultura pinaagi sa ilang mga napiling hiyas nga maoy magrepresenta sa ilang tribo. Ipalano usab nila dinhi karon ang ilang mga advokasya kabay sa pagpreserba sa ilahang cultural heritage. 5:30 p.m. supposedly magsugod ang programa sa Coronation Night dinhi sa RMC Petrogas Arena. Ug gani andam na ang stage, ang ilahang stage very colorful and very vibrant sa inyong makita. Ang ilang stage dunay mga tribal patterns sa 11 ka mga tribo ug ang ilang mga supporters naa na dinhi karon sa arena sa 11 ka mga hiyas nato sa matag tribo ug ready na nila nga suportahan ang ilahang mga hiyas. Ug katong mga gusto pa moapas, pwede pa mo moapas dinhi sa RMC Petrogas Arena. Sarah. Okay, good luck sa atong mga kandidata sa Hiyas sa Kadayawan 2024. Daghang salamat, John D. Esteban. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Tulo ka gituhang vintage mortar bombs ang na-recover sa National Bureau of Investigation Region 11 sa Agdao, Davao City karong adlaw. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Gikakurat sa mga residente sa barangay Lapu-Lapu sa Agdao, Davao City. Ihang napalgan sulod sa usa ka sako ang tulo ka gituuhang vintage mortar bomb pasado alas 9 kaganinang buntag. Sumala sa barangay council, nagapangolekta matud pa sila og mga basura, kauban ubang personahe sa barangay. Dihang dunay lalaki nga mitunol kanila og puti nga sako. Tungod sa kabugat, ilang gitan-aw ang unod sa sako. Diri nami sa barangay na agim so nay nakibutang sa muag baso pagtupo na mo basura. Video na balaka punta kay basig muboto ba kay wa pa magkukibalog jud kanang butangan na unsaong pagsinati ana. Busa dayon nila nga gitawag ang National Bureau of Investigation 11. Dito na na-recover sa NBI ang usa ka 81mm mortar bomb ug duha ka 60mm mortar bomb. And this is live mortar shell, very dangerous and very delicate, no? Ano pa to siya, buhay pa. Actually, it will be considered as an explosive, improvised explosives device, no? Kung butangan niya siya, triggering device and cellphone through electronic means, pwede niya siya mabuto.
Human ang kapin usa ka oras, miabot ang mga personahe sa Davao City EOD K9 unit. Sumala nila ang maong klase sa bomba, susama sa gigamit atol sa pagpamomba sa Rojas Night Market ni atong September 2, 2016 kung asa 15 ang namatay, samtang 70 ang samdan. Reduce na sir kung open area moabot ta og 300 meters. Kung open area kay mga fragments ani niya unya kung sa close lang siya mga 30 labi na makonsider man nato ni og kan mga walling niya og barricade o defense. Kung penetrate man siya pero less na lang mula po sa pod. Ginapangita pa sa NBI ug PNP ang lalaki nga mitunol og bomba sa mga personahe sa barangay. We're talking with the Kagawad who received this bombs this morning. Kung kinsa tong nga tao para atong amo pang magukod, basig na apa to siya ilaing gigunita, no? Posible. Or basig na apa siya nahibaluan. Ginapaniguro sa Davao City Police nga strikto ang napatuman nga seguridad sa dakbayan. Ilabi na karong nasa ulog ang Kadayawan Festival. Giturn over na sa NBI ngadto sa Davao City EOD K9 unit ang mga narecover nga vintage bomb. Payumang nausab sa otoridad sa publiko nga dayon ni-report kanila kung dunay mga makita nga susamang butang aron marespondihan. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Mga kaso sa tuberculosis sa Region 10, mikunhod karon tuiga itandi sa milabayng tuig. Bisan niini, giaghat sa DOH Region 10 ang publiko nga pahimuslan ang ilang programa nga libreng chest x-ray test kausa matag tuig. Ani ang report ni James Paulo Yap. Gikalipay sa Department of Health Region 10 ang pagkunhod sa mga kaso sa tuberculosis sa Region 10 sa first half sa 2024. Kini base sa ilang Integrated TB Information System. Sukad Enero hangtod Hunyo karon tuiga, nakatala ang DOH og kapin 7,000 ka mga kaso sa TB, mas ubos kon itandi sa 21,000 ka mga kasong natala sa milabay nga tuig. Apan bisan pa man sa pagkunhod sa TB cases sa rehiyon, kipakusgan gihapon sa DOH-10 ang ilang kampanya Batok TB, pinaagi sa pagmontar og libreng mobile x-ray test sa matag barangay nga adunay daghang kaso nga natala. Mycobacterium tuberculosis, pwede na siya mapasa pinaagi sa hangin. Now, ang pagka-infected sa isa ka tao nagadepende pod again sa iyahang immune system. Ang goal manggod nato sa National Tuberculosis Program is chest x-ray for all Filipinos once a year. Sumala sa DOH-10, nag-una ang Iligan City sa adunay pinakadaghang natala nga kaso sa TB, diin dunay 700 cases per 100,000 population. Gani, 390 ka mga tawo ang namatay sa maong sakit sa rehiyon sa bilabayng tuig, diin 74 niini gikan sa Iligan City. Busa padayon ang ilang panawagan sa publiko nga i-report sa mga barangay health center kung adunay kamatikdan nga sintomas sa TB sama sa 2 ka semana nga pag-ubo, hilanat matag gabi, pagluwa og dugo ug pagniwang nga walay igong rason. All our LGUs and RHUs, the DOTS facilities are actually capacitated already to handle and treat our both drug-susceptible and drug-resistant tuberculosis. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Nanawagan ng Eastern Mindanao Command nga magtinabangay taliwala sa mga bangi sa politika. Ano yung report ni John D. Esteban? Magtinabangay ug di kinahanglang magbinikilay. Mao kini ang parawagan ni Eastern Mindanao Commander Lieutenant General Luis Bergamante taliwala sa dagan sa politika karon. Wala na gisulti sa opisyal kung unsa partikularmente apan kahibaw-an nga dunay bangi politika ang mga Duterte ug Marcos. Dinhi ilawom sa iyahang jurisdiction, nagkainit ang tinubagay ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ug PRO 11 Regional Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III. Bakit kailangan nating mag-away-away, di ba? Yung election is just election. So pag election period, doon tayo dapat dito ako sa right, ikaw sa left. But in between that, dapat magtulungan tayo to make the lives of Filipinos better. Magpabilin usab daw sila nga non-partisan. Samtang duha ka bulan una ang filing of candidacy alang sa 2025 midterm elections, andam na ang Eastern Mindanao Command. Naniguro sila
nga mamahimong malinawon ang eleksyon. We are very ready. More on, actually nga, aside from yung dito sa area ng Eastern Mindanao Command, na medyo yung mga magulo, pero it is nothing compared to yung first election sa BARM, which, kasi because of our proximity to that region, mukhang doon din mapofocus yung ibang forces natin. Nakatutok sab ang Eastern Mindanao Command sa pagmonitor sa posibleng pagbugna sa mga armed groups. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Ipahold na sa lokal nga kagamhanan sa General Santos City ang pagpatukod sa gitawag nga molengke sa Central Public Market. Kini human nanawagan ang mga mamaligyaay nga dili kini aprubahan. Ano ang report? Sirado ang halos tanang tindahan sa Central Public Market sa General Santos City adlawng Lunes. Tungod sayo pa lang sa buntag, nagtapok na ang mga vendor sa gawa sa palengke aron mag-rally. Ang ilang panawagan sa lokal nga kagamhanan, dili aprubahan ang pagpribado sa publikong palengke sa syudad ug himuon og gitawag nga molengke kung asa dunay parte niini nga himuong shopping mall. Kinihuman aprubahan ang 2.3 billion pesos nga proposal sa usa ka pribadong kumpanya. Ubay-ubay ang mibatikos tungod posibleng mas mumahal matud pa ang presyo sa mga baligya. Sa ako lang dili na pwede. Kung wato nagmulingki, pati nang mahalag baligya dire. Mga pobre din nakaapas. Dapat mas unahon daw unta ang paglimpyo sa palengke. Kasi kami dili musugot o gimon siyang private tayo sa palengke. Ang problema driman, paglimpyo lang sa palengke. Kailangan ng gobyerno na sila sarili dyan. Ito kada ko kami tax kagatuig. Sumala sa Public Market Federation, walay proper consultation ug walay kompletong datos sa pag-propose sa maong proyekto. Nagapangayong niyog panahon ug nagapangayong niyog atensyon sa mayora na kining proyekto nagdagan na nga wala nilong proper consultation. Na kining nga proyekto nidagan nga walay kompletong datos ug ni-approve ang gobyerno nato. Sanggunian rather, nga walay proper nga datos. Hinuon ato sa consultation nga naitabo sa Central Public Market nga gitambungan ni Jensen Mayor Lorelei Pacquiao ni adtong adlaw sab. Giklaro niya nga gihold na ang gipagawas nga executive order ug iyang ipa-review sa sangguniang panglungsod aron mahatagan og panahon ug konsiderasyon ang mulo sa mga vendor sa Central Public Market. Open man ta, di ba? Open ta. Kay kung saan makita ninyo nga dili maayo, nga natanaw na to na agrabyado ang katawhan, dili kita kay padayon. Para ma-review ulit sa sanggunian kung saan dapat i-review. Kay sila man ang nag-approve ana. Butang nga gikalipay sa mga vendor. Buot sab nila nga masabtan kini dili lang sa mga vendor kundi alang sab sa mga mamalitay. Salamat po kung ganyan ang kanyang desisyon. At linawin natin po, hindi po kami tutol na baguhin ang palengke. Kung pataasan po nila ng ground rental o renta, okay rin po sa amin kasi naiintindihan naman po natin na ang talagang pera ay naga-inflate at saka ang value nito naga-deflates. Kauban si Bong Vicencio sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Congratulations sa Week 2 winners sa atong Kapuso Cash Siyahan Panalo promo sa Cagayan de Oro City. Congratulations ila Rubilin Gastahon, Sheena Laika Paclibar, Jonar Nacional o Rosalie Capito. Kamo ang lucky winners of 2,000 pesos alang sa Week 2 sa Kapuso Cash Siyahan Panalo covering the period July 13 to 19. Mamahimong iskan ang QR code nga makita sa inyong screen aron makita ang complete list sa Week 1 winners. B1 of 6 grand winners of 10,000 pesos, weekly winners of 2,000 pesos o daily winners of 500 pesos. Apas pa mga kapuso kay karong adlaw na ang deadline sa paghulog og entries. Ihulog kini sa GMA Regional TV Station sa Cagayan de Oro o sa pili nga local supermarkets, groceries sa participating locations. Bisitahin lang ang official Facebook pages sa GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB o Barangay LS para sa kompletong listahan sa Dropbox locations. Pero mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bisitahin ang official Facebook page sa GMA Promos alang sa complete mechanics o announcements.
Kay Kadayawan Fever is on sa Davao City, mas painiton pa sa GMA Regional TV ang selebrasyon sa King of Festivals karong Domingo kay makigduyog ang duha sa mga dagkong kapuso stars. Catch Barbie Forteza and David Licauco ang duha sa cast sa ginaatangan matagabi sa GMA Prime nga pulang araw alang sa Kapuso Fiesta. Ipaygayon kini sa Annex Event Center sa SM City Davao sa Davao City karong Domingo, August 18 sa alas 4 sa hapon. Siguradong mapawaw gayod kay dunasay naghulat nga mga sorpresa ug papremyo sa atong lucky fans. See you there mga kapuso! Sa laing balita pa tayong usa ka 24 anyos nga lalaki human gipusil sa wa pa mailing suspect sa Isabela City, Basilan. Dead on arrival na sa ospital ang 24 anyos nga lalaki kinsa usa ka college student human kini gipusil sa wa pa mailing riding in tandem suspect sa Valderosa Street, Isabela City, Basilan, Huwebes sa gabi. Sa investigasyon sa Isabela City Police, igo ra nagtambay ang biktima kauban ng mga barkada niini dihang kalit silang giduulan sa mga suspetsado ug gipang pusil gilang miikyas ang mga suspect human sa krimen. Gidala pa sa ospital ang biktima apan nakabsan gyapon kini siyang kinabuhi samtang luwas ang mga kaubanan niini. Na-recover sa crime scene ang 8 ka basyo sa bala sa caliber 45 ka pusil. Nagpadayon na investigasyon sa insidente. O kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita mong official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Parain lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dako misyon ug mas halapan nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug happy 39 kadayawan sa mga kapusong Davaoenyo. Mag-amping kita kanunay mga kapuso.